Kinakabahan ng isa sa mga groomsmen na si Michael para sa kasal ng kanyang kaibigan, at sa araw na iyon, ipinangako niya sa sarili na mananatili siyang single habang buhay. Ang pilyang kapatid ng bride na si Trisha ay nilagyan ng pampatigas ang bote ng alak na para sa ikakasal. Subalit ininom ito ng mga lalaki, at nang nagsimula na ang seremonya ay nagulat ang lahat nang makita ang matitigas na tubo ng mga groomsmen. Pagkatapos ng kasal, ang magkakaibigan ay nagkasundo na hindi sila magpapatali kailanman. Sumang-ayon sila na magtayo ng mutual fund kung saan ang bawat isa ay maglalagay ng pera taon-taon, at kung sino man sa kanila ang mananatiling single sa huli ay siya ang kukuha ng lahat ng pera. Giit ni Steve ay magiging mayaman siya sa huli, subalit makalipas ang 7 taon ay natalo siya sapagkat ikinasal siya sa pilya na si Trisha. Ang kanilang mutual fund ay lumago sa 20 milyong piso, at si Kyle ay excited na mapanalo ito. Siya at si Michael na lang ang natitirang single, at alam ni Michael na hinding-hindi magpapakasal ang babaerong si Kyle. Isang gabi, habang nakikipagbakbakan si Michael sa kanyang kasintahan ay nabanggit ng nobya ang kasal. Nagpanik si Michael kaya't hiniling niya sa dalaga na umalis, dahilan para magalit ito at makipaghiwalay sa kanya. Ang malungkot na si Michael ay pumunta sa bar kung saan ay napansin niya ang isang sexing babae. Giit ng bartender na ang babaeng yun ay interesado lamang sa mga bigating sugarol, kaya para mapabilib ito ay pumusta ng maraming pera si Michael sa roulette hanggang sa umabot sa 2 milyong piso ang kanyang utang. Dinala siya ng mga guard sa boss na si Carlos, ang malupit na nagpapatakbo sa casino. Binigyan niya si Michael ng 1 buwan para bayaran ang 2 milyon kung ayaw niyang may masamang mangyari sa kanya. Sinabihan nila si Trisha tungkol dito at tinanong ng misis ni Steve kung meron bang tao na makakatulong sa kanya na bayaran ito. Naalala ni Michael ang mutual fund nilang magkakaibigan, subalit hindi niya iyon makukuha hanggat hindi pa nagpapakasal si Kyle, ang pinakababaero sa kanila. Pinuntahan siya ni Michael at pinag-usapan nila ang tungkol sa pangako nilang tikman ang lahat ng babae sa mundo. Tinanong niya si Kyle kung nasubukan na ba nitong umibig, at giit ng babaero ay kamuntikan na kay Natalie na isa sa mga bridesmaid ng kasal. Inalala niya ang araw na biniyak niya ang dalaga sa Boracay, at inakala ni Kyle na siya na ang magiging forever niya. Nabigyan ng pag-asa si Michael at naiisip niyang si Natalie ang susi para mapanalunan niya ang kanilang mutual fund. Tinanong niya si Trisha tungkol sa kinaroroonan ni Natalie, at ibinigay ng misis ang address kung saan madalas tumatambay ang kanyang kaibigan. Nang gabing iyon, natuklasan ni Michael na ang dating mahinhin na si Natalie ay isa na ngayong call girl. Linapitan niya ito at tinanong kung pwede ba nitong landiin ang kanyang kaibigan kapalit ng pera. Dahil dito ay inaresto siya ni Natalie sa salang prostitusyon, sapagkat isa pala siyang undercover police. Sa istasyon ay ipinaliwanag ni Michael na gusto lang niyang magpakasal si Natalie kay Kyle para mapanalunan niya ang 20 milyong piso na mutual fund at mabayaran ang kanyang utang. Humingi siya ng tawad at pinakawalan din naman siya ni Natalie. Kinabukasan, habang naghahanap si Michael ng iba pang paraan para mabayaran ang kasino, ay biglang may nag-doorbell, at ito ay si Natalie. Nagpasya siyang gawin ang plano, basta't hati sila sa pera na kanyang mapapanalunan. Gagawin daw niya ito bilang paghiganti sa ginawa ni Kyle sa kanya sa Boracay. Giit niya na si Kyle ang nakauna sa kanya, ngunit pagkatapos siyang biyakin ay basta na lang siyang iniwan ito. Sinimulan nila ang pag-spy kay Kyle at nakita nila itong may dinala na stewardess sa bahay. Nang pumunta na sila sa kwarto ay pumasok ang detective upang maghanap ng impormasyon. Nabanggit ni Michael kung gaano kaganda si Natalie at hindi niya alam na naka-on pa pala ang recorder. Kinabukasan, tinanong ni Michael si Kyle tungkol sa mga babaeng kinahuhumalingan niya kamakailan at giit ng babaero na naaakit siya ngayon sa mga nagbebenta ng cosmetics sa mall. Madalas nang lumalabas ang dalawa upang mag-espiya at isang araw ay binigyan ni Natalie si Michael ng regalo na isang pares ng underwear na nagustuhan naman ng binata. Nang gabing iyon, habang pinakikinggan ni Natalie ang mga recording ay narinig niya ang pag-amin ni Michael na naaakit ito sa kanya, dahilan para kiligin siya. Sa isang salo-salo ay ipinakilala ni Trisha si Michael kay Natalie at nagkunwari naman sila na hindi magkakilala. Nang sabihin ni Trisha na bagay silang dalawa ay biglang na-imagine ni Michael si Natalie sa kanyang wedding gown at nang maglaon ay isinilang niya ang kanilang anak, dahilan para magpanik ang binata. Nang gabing iyon, namasya lang dalawa at inamin ni Michael na pinagsisihan niyang hindi niya inanyayahan si Natalie makipag-date pagkatapos ng kasal. Naging mataimtim ang kanilang pag-uusap hanggang sa maghahalikan na sana sila, subalit biglang tumigil ang binata at humingi ng paumanhin. Umalis ang bigong si Natalie at sinabihan niya si Michael na dalhin si Kyle sa kanya bukas. Dahil sa kanyang panata na manatiling single habang buhay, ay kinumbinsi ni Michael ang sarili na huwag umibig kay Natalie, subalit iba ang kabig ng kanyang dibdib nang hindi sinasadyang iguhit niya ang dalaga sa kanyang dingding. Samantala, ipinagtapat ni Natalie sa kanyang kapwa detective ang nararamdaman niya para kay Michael habang sila ay nasa operasyon. Tinanong niya ang kanyang partner kung paano niya mapapaibig si Michael at pinayuhan siya ng isa sa mga goons na pagselosin ang lalaki. Kinabukasan, dinala ni Michael si Kyle sa mall kung saan nagpapanggap si Natalie na nagbebenta ng cosmetics. Sinimula ng detective ang pangaakit at agad namang kinagat ni Kyle ang pain. Tinulungan siya ni Michael na maalala si Natalie at naalala ni Kyle na siya ang unang bumiyak sa dalaga. Muling nagkamabutihan ang dalawa hanggang sa nagsimula silang mag-date at naiwan na si Michael.
Isang gabi, dinala ni Kyle si Natalie sa kanyang bahay habang si Michael ay nag-iispiya sa labas. Umaasa na hindi ipagpapatuloy ni Natalie ang kanilang misyon at iwanan si Kyle. Subalit sinira ni Natalie ang mikropono at isinara ang mga kurtina upang hindi makita ni Michael ang mangyayari. Nagsimulang mangamba ang binata sa maaaring gawin ni Kyle, ngunit ang totoo ay pagkatapos landiin ni Natalie ang babaero ay iniwan lang niya ito na nabibitin. Kinabukasan ay nakipagkita si Natalie kay Michael at inamin niyang nahuhulog na siya kay Kyle. Sinubukan ni Michael na pigilan siya, ngunit giit ni Natalie na mahal na nila ang isa't isa. Tinanong niya si Michael kung may mahal ba ito at sagot ng binata ay wala, dahilan para muling mabigo si Natalie at umalis. Nang maglaon, kinumbinsi ni Michael ang sarili na hindi siya naaapektuhan ng heartbreak. Para patunayan ito ay hinamon niya ang sarili na aararuhin niya ang unang babae na kanyang makikita. Nang makita niya ang inosenteng librarian na si Jill ay ginamit agad ni Michael ang kanyang husay sa pambababae. Pagkatapos ng kanilang date ay inihatid niya pa uwi ang dalaga at nang makarating sila sa kanyang bahay ay inimbitahan siya ng inosenteng librarian sa loob kung saan ipinakilala niya si Michael sa kanyang lola. Sa kwarto ay nagsimulang magromansa ang dalawa, subalit bigla siyang pinusasa ni Jill sa kama at isinara ang kurtina. Ang sweet at inosenteng librarian ay isa palang sadista at pinagsisisihan na ngayon ni Michael ang posisyon na kinalalagyan niya. Ilang sandali pa ay sumali na rin ang lola sa kanilang party. Isang gabi, tinawagan ni Carlos si Michael upang ipaalala sa kanya na mayroon na lang siyang 3 araw na natitira upang bayaran ang kanyang utang. Kinabukasan, nakipagkita siya sa magkasintahan at giit ni Kyle na sinabi na sa kanya ni Natalie ang lahat. Nagpapasalamat siya kay Michael dahil ibinalik nito sa kanya ang kanyang forever. Sa hapunan ay sinabi ni Kyle na binago siya ni Natalie at ngayon ay handa na siyang dalhin ang kanilang relasyon sa susunod na antas. Lumuhod siya sa detective upang mag-propose at agad namang sumagot si Natalie ng oo nang walang pag-aalinlangan. Naipanalo man ni Michael ang mutual fund ay mawawala naman sa kanya ang babaeng pinapangarap niya. Sinabi niya kay Steve ang kanyang pagsisisi na ipinakilala niya si Natalie kay Kyle at inamin niya na ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na pagmamahal sa isang babae. Pinayuhan siya ni Steve na sabihin ito kay Natalie, ngunit giit ni Michael na mahal na ng dalaga si Kyle. Tugon ni Steve na pabayaan na lang at baka nagbago na ang babaero nilang kaibigan. Gayunpaman, ang bachelor's party ni Kyle ay puno ng mga babae. Sinabi ng groom kay Michael na pagkatapos ng kanyang kasal ay mambababae pa rin siya, at si Natalie ay magiging baby maker lang niya. Binati ni Steve si Michael dahil siya ang nanalo sa 20 milyong piso na mutual fund, ngunit giit ni Michael ay hindi yun mangyayari sapagkat ititigil niya ang kasal. Subalit tinamaan siya ng bowling ball sa ulo, dahilan para siya ay mawala ng malay. Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Michael, kaya nagmadali siyang pumunta sa venue kung saan ginaganap ang seremonya ng kasal ni Kyle at Natalie. Subalit, pagdating niya sa lugar ay nakita niyang ibang couple na ang ikinakasal. Nang makita niya ang bouquet ay napagtanto niyang tapos na ang kasal, kaya umuwi na lang siya na malungkot. Nang gabing iyon ay binayaran niya ang utang sa kasino, at nang tanungin ni Carlos kung paano niya nakuha ang pera ay sumagot si Michael na binenta niya ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang araw ay nakita ni Michael si Kyle na may kasamang ibang babae kaya kinumprunta niya ito. Sinuntok siya ni Kyle at sinabing niloko siya nilang dalawa ni Natalie. Giit ni Michael na wala siyang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Kyle ang mga nangyari. Sa gabi ng kanilang kasal, tinanong ni Natalie si Kyle kung naaalala pa ba nito ang nangyari sa Boracay. Ngumiti lang ang mister, kaya't sinuntok siya ni Natalie at nawalan siya ng malay. Kinabukasan ay nalaman na lang niya na annulled na ang kanilang kasal at hindi na niya mahanap si Natalie. Nagsorry si Michael sa kanya pero giit ni Kyle na masaya siya dahil mas marami na siyang makukuha na babae ngayon kaysa dati. Kinwento niya na nakikipag-date siya ngayon sa isang red-hair na librarian at nang mapagtanto ni Michael na si Jill iyon ay sinabihan niya ang kaibigan na siya ang perpektong babae para sa kanya. Nang gabing iyon, nakita ni Michael si Natalie na nagtatrabaho muli bilang undercover na call girl. Ibinigay niya sa kanya ang bouquet at ipinaliwanag na sinubukan niyang itigil ang kasal, ngunit huli na siya. Tinanong niya ang detective kung maaari ba siya nitong landiin kapalit ng pera at tumawa lang si Natalie. Makalipas ang ilang linggo ay sa wakas ikinasal din ang dalawa. Samantala, si Kyle ay makikitang nakapusa sa kama habang pinaparusahan ng librarian at sadista nitong lola. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.